tunog ng demonyo sa Euphrates. Nag-uumpisa ng magbigay ng babala na nalalapit na ang araw ng tribulation. At ano ang binabanggit ng Biblia patungkol sa demonyo? At mababasa rin natin sa Biblia ang katotohanan na sa lugar na ito ay dito ilalagay ang demonyo na ito ay naitala sa propesiya sa Biblia. Pero bago natin umpisahan yan, alam nyo ba na napakahirap na ginawa itong content na ito, kaibigan? Dahil sa bawat research patungkol sa Diablo ng Euphrates ay hindi kayo maniniwala sa karanasan na isa sa mga staff natin dahil hindi sinasadya na nabuksan ang pintuan ng Diablo habang ginagawa ang content na ito. Naramdaman ng aking writer na habang sinusulat niya ito ay may umaaligid-aligid daw sa kanyang tabi na talaga naman kinikilabutan siya habang ginagawa niya ang mga bagay na ito, na habang pinapakinggan niya ang tunog na ito ay tila baga may anino na umaaligid sa kanya. Ngunit pagkatapos ito ay nananalangin siya at ipinagpapatuloy niya na gawin ang content na ito ay talaga namang nangingilabot siya at napagtanto niya na anino pala ito ng kanyang pusa. Ngunit balik tayo mga kaibigan sa ating topiko. Ano nga ba ang misteryong tunog sa Euphrates? At meron bang kinalaman ang pagkatuyo ng ilog na ito sa mga huling mga araw? Ano ang binabanggit ng Revelation patungkol sa Diablo at sa ilog ng Euphrates? Ito na ba ang senyales na unti-unti nang natutupad ang mga propesiya ng Biblia? Ating ang pag-usapan ang patungkol sa viral video na ito, ang balitang nakakagimbal na tiyak na hihipuin ang inyong kalamnan sa takot. Ang malaking tanong, totoo ba ang Diablo? Lahat naman nilalang, katulad natin at katulad ng mga anghel sa langit na binabanggit sa Biblia, ay nilikha ng Diyos na may kalayaan upang pumili sa pagitan ng pagsunod at sa pagsuway. Ang kalayaang pumili ay regalo ng ating Panginoon, na ang ibig sabihin nito'y ang Diyos ay pag-ibig, dahil hindi niya ginawa ang kanyang mga nilalang na katulad sa atin na mga tao at mga anghel na parang robot na kung ano lang ang gusto niya ayon ay susundin natin, dahil nais ng ating Panginoon na bukal sa atin ang umibig at piliin siya sa ating buhay. Nababanggit sa banal na kasulatan na mayroong isang anghel sa langit na nagngangalang Lucifer, nang ibig sabihin ng kanyang pangalang Lucifer ay tagapaglala ng liwanag. Binabanggit sa Biblia na si Lucifer ay isang kerubin, na ibig sabihin mataas ang kanyang ranggo bilang isang anghel. Alam nyo kasi mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan na may iba't ibang klase ng anghel. Ang mga normal na guardian angels ay mayroong dalawang pakpak, habang ang mga matataas na ranggo ng mga anghel katulad ng seraphins at saka cherubins ay mas marami ang kanilang mga pakpak, katulad na lamang ng mga seraphins na may 6 na pakpak, habang ang mga cherubins naman ay may 4 na pakpak. Sila ang mga tinuturing ng mga general doon sa langit. At ginawa nga ng Panginoon si Lucifer sa wangis ng pagka-Diyos. Nakita ang kagandahan sa kanya. Siya ang pinakamaganda, siya ang pinakatanyag, ang pinakagwapo na anghel na ginawa ng ating Panginoon. At binabanggit sa Biblia mga kaibigan, John 8 verse 32, at makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Mga kaibigan, aking babanggitin ito dahil si Satanas ay hindi isang myth. Si Satanas ay hindi isang kuro-kuro lang. Makikita natin ito sa Revelations 12 verse 12. Dahil dito magalak kayong mga langit at kayong mga nananahan sa langit, kaabahan sa inyo na nananahan sa lupa at sa dagat, sapagkat ang Diablo ay bumaba na sa inyo. Siya ay may matinding puot dahil alam niyang maikli na ang kanyang panahon. At binabanggit din sa unang Pedro 5 verse 8, magkaroon kayo ng maayos na pag-isip at magbantay kayo, sapagkat ang Diablo na kaaway ninyo ay parang leon na umaatungal at umali-aligid na naghanap kung sino ang malalamon niya. Mga kaibigan, totoo ang Diablo at hindi ito isang katang isip lamang. At ito ang patunay sa Biblia na si Satanas ay dating isang anghel. Lucas 10 verse 18, sinabi ni Jesus sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit na parang kidlat. Saan siya nanggaling mga kaibigan? Galing sa langit, at siya ay nahulog dito sa lupa na parang kidlat. Ibig sabihin, si Satanas ay galing sa langit. Binabanggit dito Isaiah 14 verse 12, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga. Ito ay tumutukoy kay Lucifer. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa.
At ang tanong mga kaibigan, bakit nahulog si Lucifer mula sa langit? Ito ay dahil gusto niya na maging katulad ng Diyos. Gusto niya na maging kapantay ang Diyos. Dahil alam niyo ba, binabanggit sa batas ng Diyos, sa unang utos, huwag ka magkakaroon ng Diyos maliban sa akin. Kaya lang ang nangyari kay Lucifer, umiral ang kanyang pagka-pride at gusto niya na sambahin din siya ng mga anghel ng katulad ni Jesus at katulad ng ating Diyos. Na binanggit niya pa dito, sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok ng pinagtitipunan, sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitas-taasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Ito pa ang banggit sa Isaiah 14 verse 13 to 14. At ito ang patunay mga kaibigan na si Lucifer ay talagang gwapo, dahil hindi totoo na si Lucifer ay may sungay at may buntot, sapagkat ang tunay na itsura ni Lucifer ay gwapo at maganda. Binabanggit ito sa Ezekiel 28 verse 12 to 15. Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita. Na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik, manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Tunay nga mga kaibigan, sakdal sa kagandahan si Lucifer. Ngunit dahil sa kanyang angking kagandahan, ay umiral dito ang kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Kaya nga naman makikita nyo mga kaibigan na binabanggit dito na sobrang mahal niya ang kanyang sarili, na gusto niya nang ipasamba ang kanyang kagandahan sa ibang mga anghel. At kung ating makikita, si Lucifer ay ipinapasa niya ang kanyang mga kasalanan sa ating mga tao, dahil gusto niyang ipairal na ang pinakamatinding pagmamahal ay ang pagmamahal sa ating sarili. Kaya nga naman merong kantang nakumpos ni Whitney Houston na binabanggit niya dito that the greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. Isang bagay na namana natin sa dyablo ang sobrang pagmamahal sa sarili, na hindi natin nahalata na nawawala na ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Napatunayan nga natin na totoo ang dyablo, at ang dyablo ay nasa ating piling ngayon nandito sa lupa. Pero bago natin pakinggan ang tunog ng dyablo sa Euphrates, na nakuhanan daw ng aktual na pagkakarekord sa tunog na ito, ay alam nyo ba na binabanggit sa Biblia ang River Euphrates, na ito ang simbolo na si Lucifer o si Satanas sa huling mga kapanahunan ay gagapusin at ikukulong dito sa lupa. Ito ay ating mababasa sa Revelations 9 verse 13 to 15. At pumihip ang ika-6 na anghel, at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng damba ng ginto na nasa harapan ng Diyos, na nagsasabi sa ika-6 na anghel na may pakakak, kalagan mo ang 4 na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Euphrates, at kinalagan ang 4 na anghel na nanghahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao.